Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng Pinoy Mystery Horror. Ako si Mirna de la Peña. 18 years old ako nung nangyari ang kwentong ito. Bale, noong Hunyo 2002, simple lang ang buhay ko. Nakatira ako noon sa bahay ng mga magulang ko, kasama ang anak ko. Tama ang narinig nyo, may anak na ako sa edad na 18. Huwag nyo nang itanong kung paano ako nagkaanak ng maaga. Long story. Basta ang mahalaga, tahimik na ngayon ang buhay namin. Ang bahay namin, nasa likod naman ng isang eskinita na madalas daanan ng mga tao kapag gusto nilang mag-shortcut papunta sa highway. Sa kaliwa ng eskinita, may lumang bahay ng isang maing isda. Mag-isa na lang na naninirahan doon. Iniwan daw ng asawa. Laging lasing at amoy isda ang paligid ng bahay niya. Pero mabait naman. Kung minsan nga namimigay pa ng pang-ulam na nahuhuli niya. Sa kanan, nandun yung bahay ni na tito at tita. Mga relihiyosong tao kaya sobrang seryoso. Hindi mo man lang na mapakinggan na magbiro. Ang iskinita mismo, hindi naman sobrang dilim. Pero tila laging may anino na sumasabay sa'yo pag naglalakad ka. Siguro dahil sa mga dahon na tumatakip sa ilaw ng nag-iisang poste na nasa kalagitnaan nito. Isang gabi, mga 9:00, dumaan ako sa eskinita, pauwi galing sa bahay ng ate ko sa kabilang barangay. Medyo malamig ang hangin at ang nag-iisang ilaw sa poste ay nagbabadyang mapundi na naman. Ewan ko kung binabato na naman ng mga tambay o sadyang nagkataon lang. Habang naglalakad ako, naramdaman ko yung kilabot na nagpakapal sa bato ko. At doon ko siya nakita, sa may bakod ng bahay ng kapitbahay namin. Mga 2 metro mula sa akin, may isang anino na nakasandal. Ang tangkad niya, parang 7 feet yata yun, pero hindi ko makita ang mukha. Parang may pakpak na nakakabit sa likod nito. Hindi ko pa sure pero hindi ako sigurado kung imahinasyon ko lang ba o totoo talaga yung nakikita ko. Dahil medyo madilim nga. Napaisip ako kung babalik ako sa dinaanan ko o tatakbo na lang pa uwi. Pero kahit anong piliin ko, pakiramdam ko, hindi ako makakatakas kapag hinabol ako nito. Mas pinili ko na lang na tumakbo papunta sa bahay. At yun nga ang pagkakamali ko. Pagdating ko sa bakod, nakaharang na siya, as in, nasa harap ko na. Kung meron mang tunay na halimaw, ganito siguro ang itsura. Itim na itim, pero sobrang linaw ng anyo niya kahit madilim. May mahabang tungkod na parang may karit sa dulo. Mapupulang mata na tila may apoy sa loob, at ang pakpak niyang parang galing sa isang higanting uwak, mahaba. Mukha itong mabigat kaya parang hindi niya ito ginagamit sa paglipad. Hindi siya gumagalaw pero alam kong tinitignan niya ako. Bali sa puntong ito, gusto ko na lang mawala sa mundo. Lahat ng balahibo ko tumayo na at pakiramdam ko may malamig na hangin na yumaya po sa akin. Huminga ako ng malalim tapos tumakbo ko ng mabilis. Sinalubong ko yung creature habang tumatakbo. Akala ko, mababangga ko pa pero tumagos lang ako sa tila makapal na usok. Pagtapak ko sa hagdan ng bahay namin, halos matapilok ako sa sobrang taranta. Sa sobrang kaba ko, parang wala na akong marinig kundi yung tibok ng sariling hininga ko at tibok ng puso. Kumatok ko ng sobrang lakas. Halos baliin ko na yung handle ng pinto. Binuksan ng nanay ko ang lock sa loob at nakita kong tahimik lang silang nanonood ng TV. Parang walang anumang nangyari. Niyakap ko agad ang anak ko pero hindi ako nagsalita. Bigla ko kasing naalala ang laging sinasabi ng nanay ko na kapag may nakita akong kakaiba, huwag ko daw ikwento kahit kanino. Ganun sila. Maaaring hindi nila ako pinaniniwalaan o baka may iba pang dahilan. Pero nasanay na akong ganito. Makalipas ang 2 linggo, umuwi ng gabi ang kapatid kong si Manny na 17 years old, galing sa inuman. Sumisigaw siya tapos
halos basagin ang pinto sa sobrang takot. Halos mawalan siya ng malay. Pagkatapos namin siyang pakalmahin, sinabi niya ang nakita niya sa eskinita at eksakto ito sa nakita ko noong isang gabi. Doon na ako kinilabutan ng gusto. Hindi ako nagsabi ng kahit ano sa kanila tungkol sa nakita ko. Pero eksaktong-eksakto ang kwento niya. Pati yung pulang mata, yung pakpak, yung laki, lahat. Siyempre, walang naniwala sa amin. Tawa lang ng tawa si tatay, habang si nanay hindi na lang nagsalita. Pero pagkatapos ng ilang araw, parang may bumabagabag kay nanay. Tandang-tanda ko pa, isang gabi, tahimik na tahimik siya. Tapos, bigla siyang napaiyak. Sabi ng nanay ko, omen daw yung nakita namin. May mamamatay sa pamilya at doon na kami kinabahan. Hindi namin alam kung sino, pero hindi namin alam na isa pala sa pamilya namin ang nakatadhana. Isang araw, biglang dinukot si Manny ng isang grupo ng kabataan. Mga siga sa kabilang barangay. Ang leader nila, si Luke, 16 years old. Kilala sa lugar namin bilang walang awa pagdating sa kaaway. Sabi ng nakakita, binigwasan nila si Manny, tinakpan ng bibig at dinala sa likod ng isang lumang warehouse. Doon nila siya pinahirapan at pagkatapos, itinapon nila siya sa ilog. Nang matagpuan ang katawan niya, wala ng buhay. Mula noon, nagsimula ang mga kababalaghan. Minsan, may nakakita kay Manny sa tapat ng pinto namin. Nakatayo lang, parang naghahanap ng hustisya. Sa bandang kanan ng hagdan ng bahay namin, may naririnig kaming humihikbi tuwing 2:00 ng madaling araw. Pero mas nakakilabot yung nangyari kay Luke. Nabalitaan na lang namin isang araw, natagpuan siyang patay sa isang abandonadong bahay. Natuklasan lang ng mga tanod ng may nagreklamong kapitbahay dahil sa masamang amoy na nanggagaling sa nasabing bahay. Bulok na ang katawan niya, punong-puno ng uod, at ang mas malala, may nakakita sa kanya bago siya mamatay. Isinisigaw ang pangalan ni Manny, parang may humahabol daw dito. May iba naman na nagsasabing nakita siyang hinahabol ng isang malaking itim na anino na may pulang mga mata. At ngayon, alam kong nananahimik na si Manny. Sa tingin nyo, ano nga ba ang nilalang na iyon sa eskinita? At bakit siya nagpapakita sa amin bago mangyari ang lahat? Isa ba siyang babala o isa siyang tagahatol? Hanggang dito na lang po ang ating kwento mga kaibigan. At hanggang sa muli, paalam!